Nito lang kamakailan ay sunod-sunod ang insidente sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. At hindi lang ito basta-basta dahil agresibong aksyon ang ginagawa ng mga malalaking bansa sa teritoryo ng Pilipinas. Pero para sa isang geopolitical analyst, kaya tayo binubuli ng ibang bansa, iyon ay dahil sa pagiging mahinang leader daw ni BBM. Si Almar Forzuelo magbabalita. November 28, 2024, dumaan sa Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas ang isang attack submarine ng Russia sa layong 18 nautical miles sa kanluran ng Cape Cavite sa Occidental Mindoro. Matapos ang ilang araw November 30, ilang helicopter naman ng hukbong dagat ng China ang umaaligid sa mga mangingisda ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dahilan upang ipadala ng Philippine Coast Guard para magbantay ang BRP Teresa Magbanwa at BRP Cape Engaño. December 4, 2024, naging agresibo naman ang mga barko ng China laban sa mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc at Escoda Shoal. Kaugnay nito sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na nasa kamay na umano ng punong ehekutibo kung magde-deploy ba ito ng warship sa mga pinag-aagawang teritoryo. Kasunod dito sinabi ni BBM na hindi kailangan ng Pilipinas na magpadala ng mga barkong pandigma sa West Philippine Sea. Ngunit sa panayam ng SMNI News, sa isang geopolitical analyst na si Professor Herman Camentong Laurel, ang komentong ito ni Marcos Jr. kaugnay sa nangyayari sa mga pinag-aagawang teritoryo ay masyadong malamya at hindi sapat. On the one hand, ako'y natutuwa na nagsalita po si Presidente Bongbong Marcos na hindi kailangan magpadala ng Philippine Navy ship dahil we're not at war. But at the same time, hindi po siya firm, hindi siya matatag. Paliwanag nito bilang Pangulo ng Bansa, dapat hindi ito nauunahan ng mga taong nakapalibot sa kanya sa pagbibigay ng komento, lalo na sa mga malalaking issue na kinakaharap ng bansa. So that is a lesson. Dapat lagi pong uunahan na po ni Presidente Bongbong Marcos yung mga sasalita niya na tama sa foreign policy, independent foreign policy. At hindi po dapat payagan na manguna itong ibang mga opinyon. Binigyan din naman ni Camentong na dahil sa pagiging mahinang leader ni BBM, kaya nag-iba ang direksyon ng ating bansa kung ang pag-uusapan ay ang foreign policy ng Pilipinas. Well, yan ay dahilan nga sa 2 taong nakaraan po. Naging malambot si Presidente Bongbong Marcos at ang Department of Foreign Affairs at pumayag po sa panghihimasok ni Raymond Powell ng Amerikano. Pinayagan na makialam sa foreign policy direction po natin. Kaya ang mainam-anyang gawin ng kasalukuyang administrasyon ay makipag-usap sa mga malalaking bansa upang maayos ang mga sigalot at hindi na magkaroon ng tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo, kagaya ng ginawa noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, ang totoong tama na approach dito sa mga issues ng territoriality or territorial issues ay yung halimbawang pagkakasundo po itong nakaraang Nobyembre lang ni President Prabowo ng Indonesia at ni President Xi Jinping na sa overlapping claims ay magjo-joint venture sila sa exploration ng mga mineral, mga langis, mga gas at pangingisda. Na ang Pilipinas nung panahon ni Presidente Duterte, meron ding joint venture na project na sa Lead Bank or Recto Bank, pero nasabotahin na naman ng mga American proxies. Samantala sa panig naman ng Philippine Navy, nilinaw ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na hindi nawala ang presensya ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pagbabantay sa teritoryo ng bansa. Para sa Diyosa sa Pilipinas kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News.